Okay, last and final rounds na po ito, no? GM Garwood Timor versus FM Azuela Ilan. 7.5 po si GM Timor, then ito po si Ilan Azuela is only 7 points. So yun, start. Knight F3. Okay. Alrighty. C5. C4. Okay, transposition na po ito sa English opening, no? Knight E3. D5. So ito po yung paborito ni FM Ilan, no? Mag-D5 pag nag-English. Kaso E3 medyo hindi familiar si FM dito, no? Kasi yung nilalaro namin is nag-G3 po ako dito, no? Yun ang familiar ni FM, no? Yung nag-G3 sa English. So ito E3 lang, medyo hindi niya kabisado. So ang main line dito is develop lang yung knight, no? Sa C6 at saka yung E6 or E6 pawn or knight takes knight. So yun ang ano dito, no, sa opening book. Palaging nilalaro ng mga grandmaster. So knight B4, medyo kakaiba po, no? With the idea of nito D4 lang ang tinira, no? Good move. So talagang hindi kabisado ni FM tong linya na to. Mahirapan siyang maka-equalize dito. Okay, relax na si GM, no? Nakikita kasi niya na parang sa tingin niya hindi kabisado ng kalaban niya. Basta ganun guys, na kahit na opening ilang moves pa, parang 6 moves pa yata, no? Nag-isip na ng matagal. Ibig sabihin yan is hindi niya kabisado yung linya niya, or nire-recall niya yung mga lines. Yun lang. Kaso sa tingin ko parang ano talaga, no? Kasi tingnan ko itong knight B4 na lines, isa lang po yung nasa database at saka low rated pa yung naglalaro. So ibig sabihin na hindi po ito common sa Grandmasters level.
So, nag-isip dito si GM Galib. Okay, A3 lang, normal move. So, kung makikita nyo guys is awkward po yung yung knight sa C6 kasi dapat ma-develop yung isang knight dun sa C6. So, medyo lag na yung development sa black dito. Okay, bishop C4. Bishop D3, playable din po, ano? Bishop D3. Okay. So, baka magtataka kayo guys nung ni-explain ko yung laro nila kasi may suggest or nag-comment, no, doon sa comment section na paki-explain ko daw yung moves nila, no. So, para maintindihan. May iba kasi na medyo malalim din po yung nila, no? Kaya mahirap intindihin, lalo na pag grandmaster yung naglalaro. So, kaya try natin i-explain. Okay, exchange lang. Nahamon yata ng in-game. Aba, ayaw Ito queen. Okay, queen E2. Ang idea po sa queen E2 is magro-rook D1 na po, no? Ilalagay yung rook sa D1, no? Sabay atake sa queen. So, yun po ang idea ng queen E2. Knight D7. Excuse me. Okay, rook D1. Yun na nga, no?
Okay, iwas pin. Knight d4, attacking the queen. Bishop b2. Knight d4. Okay, so kung makikita natin guys, no, grabe na ang ano dito, no, lamang, no, clear advantage na talaga yung white dito in terms sa development. So ang problema dito sa black is paano ma-develop yung right squared bishop na nasa c8. Yun ang kanyang problema. Maganda sana if maka b5 yung black, no? Kaso hindi maka b5. Kasi may knight c6 sabay double attack sa queen at saka bishop sa isa. So parang mahirap na po dito ang kalagayan sa black. At saka kung mapansin natin guys, walang depensa sa king side, no? Yung mga piyesa ng black is nasa queen side. So helping po yung knight b6, no? Naka bishop d3. So dito guys is tingnan natin is yung queen is nasa e2, yung bishop nasa d3 at yung bishop d2. Okay, bishop f6. So hindi nagustuhan po ito ng engine, no? Bishop f6. So dito winning na po ang white dito, no? Kung makita ni GM Gariev, may possible na po na sacrifice like ano ko na lang guys, no? Bishop takes h7, like king takes f7, queen h5, king g7, then good move knight c6, atake sa queen. Then after that, bishop takes f6, boom. Then it pawn takes, then my rook left. So talagang may paparating na rook g4 at saka rook h4. So mahirap na po, no? Mahirap na pong
depensahan sa black. So kung makita to ni Giin Gabriel, winning na po siya dito. So yung kasing ganun na sacrifice guys is parang naka-pattern na po, no? Tinatawag na pattern recognition. Yung palagi mong nilalaro or nabasa mo sa book, kasi may ano ito, no? Yung pattern sacrifice, like kung ops Queen H5, parang hindi nagustuhan yata ng engine tong Queen H5 kasi sa tingin ko yung G6 na move, no, saka mawala yung bisa ng bishop, no, dito sa H7 pag naka G6 na. So yun ang hindi nagustuhan ng engine. So kung G6 ang tira ng black, so equalize ka agad. So yung sa tingin ko yung ina-analyze po ito ni FM Asuina ng G6. Siguro may nakita siya na talagang okay, it's 6. So okay, bumalik yung evaluation bar, no? Kasi nga medyo parang bad move po itong H6, no? Parang familiar na po ito ni Giin Gabriel. Sa ganito kasing sitwasyon is may mga tinatawag na pattern, no? Ka-pattern na po itong ganito na mga sacrifice. Kung nabasa niyo yung libro ni Middle Game by D.M. Yui, no? May pattern sacrifice po doon, no? Na topic, no? Yung ideal bishop sacrifice, yun ang paborito ko po yun. So knight C6, talagang malupites talaga to si Giin Gabriel. Kita kaagad yung best move, knight C6. Good move po itong sacrifice nito, no? Kasi talagang wala na itong depensa sa king side. Halos nakatutok na po yung pyesa sa white sa king side. Okay, threatening mate. First move, F5. Good move. Sa tactics kasi guys, importante po yung timing, no? Ito po yung may timing sa pag-check, no? Hindi porket may check, mag-check ka lang. Ito, timing talaga to na check kasi
pag either king h8 or king h7, may paparating na naman na sacrifice. So ganun katindi si GM Garib, King of Blindfold. So yun na nga, no, ano ko, may force na naman na sacrifice. Okay, so persado ko yung F4 na tira, guys, no, kasi wala na pong depensa sa Rook H4. Ito na lang po yung last defense, F4, para maibalik yung queen. Okay. So again, evaluate tayo. Winning po ang white dito. Okay, bishop e6, rook d8. So bad move po yung rook d8 kasi may double attack po dito. Check, sabay tanggal po yung rook sa d8. If mag-rook d8. So winning po yung white dito, guys, despite that black's material. I-compare natin sa queen against dalawang rook at saka sa rook at saka knight at bishop. So medyo advantage yung black, kaso yung safety sa king naman, no, ang ano dito, no, concern. Medyo delikado po yung king kasi walang shed, at saka safety po yung white dito kasi intact pa yung pawn structure, no, wala kang makikita na weakness sa black, sa white side. So kaya winning po yung white dito.
Another good move by GM Garrig, no? Ah, talagang forsado na pong ibigay, no? Or else nanganganib po yung king, no? Delikado ma-checkmate. So ibigay na lang siguro, tapos sabay fortress na lang yung gagawin sa black. Yung bishop at saka pawn. Okay, and the rest is technique na. So, wala na. Pero hindi pa rin magkumpiyansa. Kasi baka may mga swindle pa naman. Extra careful lang ang white. Panalo na. Defense lang. Regroup lang. Sabay checkmate sa G5. Still fighting. Okay, babasagin na siguro yung fortress, pero nakatunog si FM Aswela. Dipinasahan.
Siguro ito na yung pagkakataon, no? Ayun, exchange sacrifice. Hindi po makain yung pawn sa h5 kasi may check sa d1, no? Bagsak po yung rook. Same idea pa rin, no? Bagsak pa rin ang rook. Grabe, malupites talaga si GM Gariev, ah. The blindfold king talaga. Ang galing. Congratulations!